Tila hindi lamang sa West Philippine Sea nagkakaroon ng tensyon sa agawan ng teritoryo kung saan sangkot ang komunistang bansa na China sa panghimasok nito sa 200 nautical miles EEZ ng kanyang mga karatig bansa. Naging sunod-sunod kasi ang mga protesta laban sa bansang China ng ilang miyembro ng ASEAN nation, partikular na dito ang bansang Pilipinas, Vietnam at Indonesia. Nito lamang nakaraang Lunes nang ginimbal na naman ng China ang bansang Japan dahil sa panghimasok nito ng kanilang surveillance plane na walang paalam sa himpapawid na sakop ng Japan. Kinundina ng Japan ang hindi pa naganap na paglabag sa airspace nito ng isang sasakyang panghipawid ng militar ng China bilang ganap na hindi katanggap-tanggap at isa itong banta sa seguridad nila. Ang panghimasok ay dumating pagkatapos ng paulit-ulit na maritime provocation ng mga sasakyang pandagat ng China malapit sa pinagtatalunang isla sa East China Sea sa paglala ng mga tensyon sa rehiyon. Nang maglaon, sinabi ng China na wala itong intensyon na manghimasok sa airspace ng ibang bansa. Sabi ng kanilang cabinet secretary na si Yoshimasa Hayashi, "The incursion was a serious violation of sovereignty. The violation of our airspace by Chinese military aircraft is not only a serious violation of our sovereignty but also a threat to our security and is totally unacceptable. We understand that this is the first confirmed and announced airspace incursion by Chinese military aircraft since we started the anti-airspace incursion measures. We refrain from giving a definite answer as to the intended purpose of the Chinese aircraft's action. However, Chinese recent military activities near Japan have a tendency to expand and become increasingly active. The government will continue to pay close attention to China's military activities and will take all possible measures to ensure vigilant surveillance and airspace violations measures." Isang Y-9 surveillance aircraft ang lumabag sa Japan airspace sa loob ng humigit kumulang 2 minuto mula 11:29 ng umaga noong Lunes, sinabi ng Defense Ministry ng Japan. Sinabi nito na ang mga sasakyang panghimpapawid ay lumalabag sa territorial na airspace sa labas ng Danjo Islands sa Nagasaki Prefecture na nag-udyok sa Japan na magpalipad ng kanilang mga fighter jets sa isang emergency na batayan. Sinabi ng ministeryo na ang mga babala at iba pang mga hakbang ay inilabas sa sasakyang panghimpapawid, ngunit ang pampublikong broadcaster na NHK ay nag-ulat na walang mga armas tulad ng mga pairs na una na madalas na ginagamit. Ang Defense Ministry ay naglabas ng mga larawan kung ano ang sinabi nito na ang eroplano na inuulat na umiikot sa ibabaw ng tubig timog silangan ng mga isla ng maraming beses bago at pagkatapos pumasok sa airspace ng Japan. Sinabi ng Kyodo News Agency, bumalik ito sa China bandang 1:15 PM. Ipinatawag ng Deputy Foreign Minister Masataka Okano ang acting ambassador ng China noong Lunes upang maghahain ng may matibay na protesta at nananawagan ng mga hakbang laban sa mga barko ng China na paulit-ulit na lamang ginagawa ng mga ito sa kanilang mga katubigan. Sinabi ng Chinese diplomat bilang tugon na ang mga bagay ay uulat at makakarating sa Beijing. At noong Martes na hapon, sinabi ng isang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China sa isang regular na media briefing na ang bansa ay walang intensyon na manghimasok sa airspace ng alinmang lugar, lalong-lalo na sa mga karatig bansa nito. Ang mga karampatang autoridad ay nangangalap at nagbe-verify na may katuturang impormasyon tungkol sa insidente. Sinabi ni Lin Jian na ang dalawang pamahalaan ay nagpapanatili ng komunikasyon sa pamamagitan ng umiiral na mga gumaganang channel. Isang source mula sa Japanese Defense Ministry ang nagsabi sa Kyodo na maaaring sinusubukan ng China na mag-provoke ng reaksyon mula sa bansang Japan, habang sinasabi ng isang hindi pinangalanang opisyal ng gobyerno na ang sasakyang panghimpapawid ay nag-race lang sa kalawakan ng Japan at posibleng pagkatapos nito ay lumihis na ng landas palayo ng bansa. Dalawang nakaraang paglusob ng China ay sa pamamagitan ng hindi militar na sasakyang panghimpapawid at inuulat mismo ito ng malaking media ng Japan na NHK. Isang propeller-powered plane at isang maliit na drone ang pumasok sa airspace malapit sa pinagtatalo ng Senkaku Islands noong 2012 at 2017. Ang mga sasakyang pangdagat ng China
ay regular na pumapasok sa tubig malapit sa Senkaku Island, kung saan ang Japan ay nagpapalipad ng mga self-defense force jet bilang tugon sa mga panghimasok ng China sa himpapawid at dagat nito. Ang walang nakatirang kapuluan na napapalibutan ng masaganang lugar ng pangingisda at potensyal na deposito ng lagis at gas ay pinangasiwaan ng Japan, ngunit inaangkin ng China kung saan sila ay kilala bilang Diaoyu. Ang nasabing teritoryo ng Japan ay muli na namang naging laman ng balita nito lamang Miyerkules, August 28, nang pinaputukan ng Japan Coast Guard ang isang barko ng Chinese military vessels kasama ang iba pang 12 kasama nitong barko na pumasok at tangkang agawin ang isla. Nasa layong 1 kilometers na lamang ang layo mula sa bampang ng Senkaku Island ang mga barko ng China military vessels nang pigilan ito ng mga tropa ng Japan Coast Guard dahil sa tinamaan ng ilang mga bala mula sa 30mm chain gun mula sa barko ng Japan Coast Guard. Ang isang barko nito pinatawag ng gobyerno ng komunistang bansa na China ang ambasador ng Japan sa Beijing na si Kenji Kanasugi para paliwanagin ito sa ginawa ng kanilang tropa. Sinabi ni Kanasugi na pinaprotektahan lamang nito ang kanilang interes at pagmamayari sa nasabing isla at nakapaloob ito sa kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone. Kaya nararapat naman na gagawin nila ang mahakbang para mapigilan ang pagpasok ng mga di-otorisadong barko mula sa ibang bansa at gagawa ng kaukulang paraan para sa pamagitan ng pagbibigay babala sa mga ito. Ang pagpasok sa mga nasabing isla na pagmamayari ng Japan sa loob ng 1 kilometer danger zone ay isang banta sa seguridad ng Japan at napapaloob sa kanilang saligang batas na kailangan na ng mahigpit na hakbang sa pamamagitan ng pagpapapatok sa mga ito kung kinakailangan. Sa ngayon, wala pang opisyal na payag ang gobyerno ng China hinggil sa nangyaring insidente na ito. Pero iginigiit ng Japan na nasa tamang posisyon sila para gawin ito sa mga barko ng China na tangkang agawin ang nasabing isla na nakapaloob sa kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.